Hello, my name is Kay Grampich, short for Casumbrerang Grammar and Speech, and obviously, as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given sentences. Yada yada, yada. Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Casumbrerang Britannica Encyclopedia Wikipedia. Still, Toto is eating ice cream pop in the city. Our vocabulary term is repudiate. Repudiate. Masisira yung boses ni Toto sa kakain ng lamig ni Mr. Dictionary, kaya don't worry. Ang repudiate, mga sombreros, ay verb. Ito yung pagpapakita or pag-reject mo at hindi mo pagtanggap sa isang bagay, sa isang pangyayari, sa isang tao, etc. Ang mga possible synonyms po natin dito ay reject, retract, renounce, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. Edward utterly repudiated the grandiloquent and pompous speech of his opponent. Repudiate. The words the and that. The and that. Notice the sounds or the initial sounds have the voiced TH sound or the hardened TH sound, just like those, this, these. So, the, that, those, this, these, yada yada. Edward. Do you know Edward Lowe? Si Sir Edward Lowe, mga sombreros, ay ang nag-imbento ng cat litters. Ayan, yung higaan at gustong-gusto ng ating mga kuting at muning. Yung mga parang basket na pwede nating bitbitin kahit saan. To cut the long story short or twist natin ng konti, ay nagkaroon sila ng company. Yung mga anak niya at mga sons-in-law niya ay naging parte din ng company or may mga positions sa company. However, dumating sa punto na parang they were arguing or they were emphasizing na yung tatay nila or yung si Sir Edward Lowe ay naging alcoholic. Okay? Kung kaya naging incompetent na siya sa company. So parang gusto ng mga anak niya and then yung sons-in-law niya na parang tanggalin siya sa posisyon kasi nga he was being incompetent na. Pero yun po, nagiging alcoholic po siya. Si Sir Edward Lowe, mga sombreros, ay pininiwala ang alcoholic, no, or mahilig sa alak. Basahin po natin 1 Corinthians 6:9-10. Hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Huwag kayong palilinlang, sapagkat kailanmay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasenggo, mapanlait at mandarambong. Galatians 5:19-21. Ang mga taong sumusunod sa ninasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na imoralidad, karaswaan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing na naman ito na kasi, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon, this was Apostle Paul speaking, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. So hindi po makapasok, mga sombreros, ang mga taong lasenggo kapag hindi po sila nagbago, ha, mga sombreros. So yun po, binabasa ko lang po ang salita po ng Panginoon. So let's read Love in a Day, what's in the Holy Bible. Pintuan, mga sombreros. Alam niyo ba, mga sombreros, na merong pintuan sa mga daigdig na mga patay, mga sombreros? So merong lagusan, merong supernatural door na tinatawag, mga sombreros. Basahin po natin sa Biblia, Job chapter 38 verse 17. Sabi po dito, may nakapagturo na ba sa iyo sa mga pintuan na pasukan tungo sa madilim na daigdig na mga patay? This was God the Father speaking, mga sombreros, sa kay Job at saka sa ating lahat. So itong merong supernatural world, mga sombreros, kung kaya napakahalaga po, as I'm always emphasizing, na nagbabasa po tayo ng Biblia araw-araw. Ang Biblia po ay hindi isang cake na sa handaan lamang siniserve, no? Kaya tinatawag siyang daily bread, no? Ibig sabihin, kapag wala ito ay mamamatay tayo, di ba? Ang physical nating pangatawan, 3 beses kumakain sa isang araw. Ganon din po ang ating kaluluwa, mga sombreros. Kung merong supernatural door, no? Merong, alam mo yun, beyond this dimension, beyond this world na pintuan, mga sombreros, na pintuan na mga patay. So, how much more na magkakaroon tayo ng, how much more na hindi tayo magkakaroon ng eagerness, kumbaga pa ng desire, ng passion, ng enthusiasm, mga sombreros, at ng, alam mo yung pagkagusto, no, talagang gustong-gusto mo magbasa ng Biblia. Kung
alam natin merong supernatural world na pupuntahan tayo kapag namatay ang ating physical na katawan, kasi yung kaluluwa natin forever, yung kaluluwa natin, ito po yung haharap sa judgment sa Panginoon. So tatanggapin ba niya? Namuhay ba tayo ng pananampalataya? And without reading the Word of God, without hearing, listening to the Word of God, ay wala po tayo, o hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya. No? Romans, sa Biblia po sasabi na, without hearing, or faith comes from hearing and hearing the Word of God. So kung walang Word of God, wala pong faith. No, wala pong pananampalataya, wala pong tamang paniniwala ang tao kapag hindi po tayo nagbabasa ng Biblia. Marami pa actually ang mga nakakamanghang mga misteryo dito mga sombreros eh. Sabi pa dito ng Panginoon, sabi niya, alam mo ba kung gaano kalaki itong mundo? Sabi niya, sumagot ka kung alam mo. Alam mo ba kung saan nanggagaling ang liwanag? Di ba? Yung araw at ang kadiliman, saan ba ito nagubuhab? Grabe, no? May mga pinagmumulan, may mga imbakan, may mga parang boundaries mga sombreros ang mga nangyari sa ating paligid, no? Kagaya ng araw at ang dilim. Masasabi mo ba kung hanggang saan dapat makarating at mula doon sila iyong pabalikin? Ikaw ay matanda na, baka nga iyong kaya, no? Sabi pa dito sa 22, napuntahan mo na ba ang aking mga imbakan ng niebe or snow? So yung mga snow, mga sombreros na umuulan or talagang dito pinapabagsak mula sa langit, no? That is also commanded by the Lord. Sabi niya, niebe at yelo ng ulan or yelong ulan. Sabi niya, Ama, ito ay aking nilaan o nilalaan sa panahon ng digmaan at ng kaguluhan. Nakapunta ka na ba o tayo sa sikatan ng araw o sa pinagmumulan ng hanging silangan? Grabe, no? May mga scientific explanations ang ating mga weather forecasters, ang ating mga weather agencies. Pero ito yung talagang solid mga sombreros na proof na nababasa natin na ang Diyos ang nagko-command sa bawat phenomenon sa mundo mga sombreros. Sabi niya dito, sino nga ba ang humukay ng daanan ng baha? Ang landas ng kulog ay sino ang gumawa? No? Sino ang nagbibigay ng ulan sa disyerto kahit na do'y wala ng nakatirang tao? Sino ang binibilig sa tigang na lupa upang dito'y tumubo ang damong sariwa? No, binabasa ko ito mas kasi nakakamangha, no? Very amazing na malaman natin na ang lahat ng phenomenon, lahat ng typhoons, lahat ng storms, lahat ng bagyo, baha, lahat ng pangyayari sa mundo ay or yung mga natural phenomenon disasters ay pinahintulot ng Panginoon. Pero hindi para saktan tayo mga sombreros, kundi itama ang ating daan, itama ang ating paniniwala, itama ang ating landasin. Kasi baka naniligaw tayo, lang tayo panahon sa Diyos, no? Parati lang tayong busy, no? Ang yelong malamig, mayroon bang ina? Sino nga kaya ang nagsilang sa kanila? Sa labis na lamig tubig ay tumitigas, nagiging parang bato ang ibabaw ng dagat. Grabe ang misteryo ng kadakilaan ng Panginoon, mga sombreros. That is why it's very important na maglaan po tayo ng panahon para sa Kanya sa pagbabasa po ng Biblia at panalangin. Sabi niya, alam mo ba ang mga batas sa langit, verse 33, ito ba'y may aangkop mo sa daigdig, no? Yung mga laws, mga existing laws and rules natin dito sa lupa, mga sombreros. Ang mga ulap ba'y iyong mauutusan upang sa lupa ay magbuhos ng malakas na ulan? Sinasabi niya ito, mga sombreros, kasi gusto niya patunayan sa atin na siya ang nag-utos sa bawat season, sa bawat phenomenon, sa bawat pangyayari at activities under heaven, mga sombreros. So, maliban na lang sa ulit at saka ginagawa talaga na tamang choice naman nila. Sabi niya dito, upang ang sa lupa ay magbuhos ng malakas na ulan, mautusan mo ba ang kidlat na ito'y kumislap, sumunod naman kaya sa iyong mga atas, no? Ibig sabihin siya pang umutos o nag-utos sa kidlat. Sino ang nagsasabi sa ibong, ayan, so marami pa mga sombreros, no? Sino ang makabilang sa ulap na makapal o makapagtaob nito upang bumuhos ang ulan? Ang ulan na sa alabok ay babasa kapag iyon ay natuyo, magiging matigas na lupa. May hanap mo ba ng pagkain ng mga leon sa lahat-lahat? So, ganito mga makalaga, haba ating mga sombreros. So, ganito makalaga mga sombreros na magbabasa tayo ng Biblia, hindi dahil banal na tayo, no? Nagbabasa tayo kasi hindi tayo banal, pakasaranan tayo eh. Kung banal ka na, hindi huwag ka na naman magbasa ng Biblia kasi sabi pa, babasa ka ng Biblia, banal pa, yan. Huwag isa yan si KJ yan, no? Maraming tawa, Hindi, if you find satisfaction, if you really love God, then you will find time para basahin ang kanyang love letter. Kung ang asawa mo, kapatid mo, hindi mo paglaanan ng oras, sabihin niya, ako, wala ka ng time sa akin, hindi na ako mahal. So, ganun ng Panginoon, na maaaring makapag-pray tayo na humingi ng blessing, humingi ng ganito, humingi ng ganyan. Pero ang tanong ba, naglalaan ka ba ng oras para sa mahal mo? Mahal mong tao, oo.
pero kay Lord. So that's, kaya natin to mga sombreros, no? Lahat tayo ay may kanya-kanyang laban sa buhay araw-araw. Maliit man yan, malaki, no? May level ng mga problema sa buhay araw-araw. May laban sa eskwela, sa school, sa trabaho, sa mga gawain sa bahay, no? Maraming sulir mo. Kaya mga bayarang bills, no? Marami po. Pero above all this, sabi dito, no, may pintuan na lagusan ng mga patay mga sinners. Grabe, no? Amazing. Ang mundong ito is just the physical feature, parang paunang introduction ng ating buhay sa kabila. Pero yun nga, kung naghahanda tayo ng future natin dito sa lupa, bakit hindi tayo nag-prepare ng ating future sa kabilang buhay, which is eternal at forever? Wala na pong katapusan. Hindi lang million years, hindi lang billion years, mga scholars, ang ating ilan at kapag tayo ay namatay, no? Naghahanda tayo ng ating future, nag-invest tayo, nag-negosyo, nag-aaral mabuti, nakagtatrabaho ng maayos, no? Para makapag-ipon at saka makapag-invest dito sa lupa. Pero yung kaluluwa natin sa kabilang buhay, kasi forever na yun, no? Why that, for example, 80 years dito sa lupa, 90 years, 70 years, yung iba nga 50 years old lang, 40, namamatay na, di ba? So, pagkatapos ng wala nang balikan. And to remind you mga sombreros na this is also a reminder for me, no? Na napaka-konti lang po ng tao nakapasok sa heaven. Hindi po totoong lahat po ng kaluluwa ay nakapasok sa heaven. Hindi po. That's a wrong conception. A wrong belief na ang tao na namuhay ng lasenggo, namuhay ng wala pananampalataya kay Jesus Christ, ay mapupunta sa heaven. Hindi po. Wala pong purgatorio. It's not in the Bible, no? I'm sharing this truth in love and in humility po, mga sombreros. Kasi kahit ako po ay hindi karapat dapat, but yun nga, habang tayo pinagbabasa ng Biblia, God is giving us wisdom. Parang preaching ito. Pero ito po sa Sobrang Dennis. I love you all, ma'am. Ito po sa Sobrang Dennis, aka King 2.0. Sabayan nyo kami ang buhay ay masaya na ang lalag na faith of love. Patuloy na sa ating pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye! Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasumbrerang Grammar and Speech, and obviously, as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given senses. Yada yada, yada. Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Kasumbrerang Britannica Encyclopedia Wikipedia. Toto and ice cream pop in the house. No, he is in the city. Our vocabulary term is respite. Respite, and not respite. Alright? It's respite. Ay nako, huwag ka na mainggit dyan kay Toto, Mr. Dictionary sa ice cream pop niya. Ang respite mga sombreros ay noun. Ito po yung tawag sa isang maikling escape, maikling pamamahinga mo sa isang bagay na ginagawa mo. For example, mahirap or sa trabaho na mahirap. So, kailangan mo ng break. Ganun po siya mga sombreros. Ang mga possible synonyms natin dito ay break, recess, hiatus, pause, delay, etc. At pag ginamit naman sentence ay give it up, Mr. Dictionary. A respite was thus given to Colonel Kai, but trainings were still done to level up his rank. Respite. Respite, respite, respite. The final vowel sound is as in schwa, the relaxed vowel sound. Respite. It's not respite. Although it's confusing because the words despite and in spite have the I sound, but it's respite. Yada yada. Kai, kai, kai.
Do you know Kai Lun? Si Kai Lun, mga sombreros, ay isang Chinese inventor credited for inventing the paper. Ang naging basihan or source of information po nito ay ang 300 characters in volume 78 ng Huanshu na later ay Han Dynasty. Ang Huanshu, mga sombreros, ay isang official history records compiled by Fan Ye na isang historian at politician sa Liuzong Dynasty na naging kanaunan ay naging Han Dynasty. Ang main source na information kay Lun, mga sombreros, is just 300 characters, no? Basahin po natin about 300 na numbers sa Biblia. Judges 7:2-8, sabi dito, sinabi ng Panginoon kay Gideon, napakarami mong kasama. Baka isipin nila na natalo nila ang mga Midianita dahil sa sarili nilang kakayahan at hindi dahil sa akin. That time kasi, mga sombreros, ay si Gideon po ang inappoint ng Panginoon para isalba at iligtas ang mga Israelita, no, ang kanyang lahi sa mga kalaban, no. Kalaban po dito ay mga Midianita, na mga Filisteo, and so on. Kaya sabihin mo sa kanila or sabihan mo sila na kung sino man ang natatakot ay maaari nang umalis dito sa bundok ng Gilead at umuwi na. Nang sinabi ito ni Gideon, umuwi ang 22,000 at 10,000 na lang ang natira. Pero sinabi ng Panginoon kay Gideon, marami pa rin ang naiwan. Dalhin mo sila sa ilog at susubukin ko sila. Kung sino ang sasabihin kong makakasama ay isama mo. At ang sasabihin ko na huwag isama ay huwag mong isama. Kaya dinala ni Gideon sa ilog, or dinala sila ni Gideon sa ilog. At doon sinabi ng Panginoon, ibukod ang lahat ng umiinom ng tubig sa kanilang kamay na parang umiinom na aso. At ibukod din ang umiinom ng nakaluhod. May 300 na tao, 300 katao ang uminom sa kanilang mga kamay at ang iba naman ay uminom na nakaluhod. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamamagitan ng 300 katao o 300 taong ito ay liligtas ko kayo at pagtatagumpayin sa mga Midianita. Ang mga natirang tao ay pauwiin sa kanilang lugar at kaya pinauwi nga sila ni Gideon matapos ipaiwan ang mga dala nilang baon at mga trompeta. Pinaiwan din niya ang 300 taong napili. So ito, mga sombreros, kung napanood yung movie na 300, so dito po yun binase. Makita natin na ang mga tao kasi, no, pag sarili nilang lakas, no, kaya sabi dahil sa akin yan, no, ako pa, no, dahil sa sipag at syaga ko naging successful ako, ganyan, nakapagtapos ako ng pag-aaral, no. Tama na meron tayong ginawa, no, pero sabi dito, isa sa mga tumatak dito sa akin ay baka magtiwala sila sa sarili nila or baka sabihin nila na nanalo sila o nagtagumpay sila dahil sa kanila, dahil sa sarili nila at hindi sa Diyos, no. Kung kaya mainam talaga, mga sombreros, na kapag meron tayong mga victories, meron tayong mga achievements, ay una nating parangalan at pasalamatan ng Diyos, no. Pangalawa lamang ang ating sarili o ang mga tao sa paligid natin, because He alone approves and He alone disapproves, no. Kung kahit na ang tao kasi pag nagsumikap na pag hindi niya pinahintulot ay wala ring mangyayari, no, hindi iyon magtatagumpay. At kahit na ang tao, no, magsumikap, magkaroon ng pananampalataya, i-approve niya na magtatagumpay po, mga sombreros. That is why, let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Pipino or cucumber, may scientific name na Cucumis sativus. Alam niyo ba, mga sombreros, na ang pipino po ay considered as prutas kapag botany po ang pag-uusapan natin, dahil sa physical structure, sa process nito, nasa bulaklak nito mismo naluluto or nahihinog o nabubuo ang bunga at ang ovary. Pansinin po natin ang lanzones, rambutan at ang langka, doon din po sa bulaklak nila mismo nabubuo ang bunga. Kung kaya ito po ay prutas, pero yun nga, in reality, kahit nasa botany ay prutas ito may tuturing, kinakain natin ito, pwede naman ito pang salad, di ba? Pwede naman pang fruit or pang dessert, mga sombreros. Pero nga, ang bottom line, nagpapasalamat tayo, mapagulay, mapaprutas, nagpapasalamat tayo dahil meron tayong pipino na inihanda sa ating hapagkainan. Muli po, ito po si Kasombrero Tennis, aka Kuya Kim 2.0. Sabayan nyo kami, ang buhay ay magsalala, naging masaya, naging faith of love, patuloy na trust natin ang pag-asa at pag-asa. Muli po, maraming salamat po, mga sombrero, sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!